Ayan, nandiyan yung summary ng mga may utang sa'yo kung magkano yung babayaran nila. So ito, daily payment yung ilalagay natin. So dito, sobrang basic lang yung gagamitin natin. Let's say the addition and subtraction lang yung maaari natin magamit dito. Okay, so ang gagawin natin dito, since daily payment all na to, ilalagay lang natin dito is yung ating first row. Lagay natin dito is the Hold up. And ayan, so start tayo ng ating pinaka-topic. Topic natin dito is all about the basic financing. Ayan. So basic financing with daily payment monitoring. Ang haba ng title, no? Ayan. So yung basic financing natin, makikita natin dyan yung ating mga interest, kung magkano pa yung babayaran, kung magkano yung naging total to pay, and maglalagay na rin tayo dyan ng daily payment monitoring. So sa mga naghahanap ng daily payment, andito na po tayo. Okay? So start tayo. Ang gagawin natin, unang-una is, syempre, maglalagay tayo ng ating loan name. Ayan. So, let's say, ano na lang, client name natin. So, client name, let's say, ang pangalan ng nangutang ay si ayan. So, dito sa ating letter B na column, nilagay natin dito is the loan amount. So, ito ang mga basic lang yung ginagamit natin dito. Hindi tayo gagamit dito ng mga lookup, mga ganyan. Kasi, mas preferred natin na mas maidaling maintindihan since hindi lang tayo mga company-company. So, ito lang yung may mga financial management na business para lang ma-monitor nila. Okay? Then, the interest rate, lalagay natin dito. Lagay na lang natin dito sa baba yung interest rate. Tapos, lagay natin dito. Para magandang tingnan. Then, after nyan, lagay natin dito yung term. So, lagay natin monthly. Tama, interest rate, then yung term kung ilang buwan. Then, nalagay natin dito is the total interest. Total interest. So, mako-compute kung magkano yung total interest na mababayaran niya. Then, lagay natin next is the total interest in term. Total interest, tapos lagay natin dyan, multiply the term. So, ibig sabihin, dito natin malalaman kung magkano yung magiging total ng babayaran niya kasama yung interest. Okay? The next is yung total amount to pay. Kung magkano yung total na mababayaran niya all in all. Total amount to pay. Okay? Mamaya maglalagay na tayo ng formula and maglalagay na tayo ng basic formulation plus the data na maaari natin ilagay. Okay, so yan muna tayo magpo-focus. Tuturuan ko muna kayo ng sobrang basic lang yan. Okay, so naglagay ka dito ng client name which is, ang name is Al. Then let's say ang niloan niya is 10,000 pesos. Okay. Yan. Minsan ginagawa ko dito is, since ito ay number, ang ginagawa ko ay lalagyan na natin siya ng Philippine peso sign which is para maganda naman siyang tingnan. Okay, lagyan natin yung right click, then punta tayo sa ating, saan ba yun? Punta tayo sa filter. Nasaan na si filter? Nasaan na si filter? Ayan, format cell pala. Pagka-format cell, punta tayo sa currency, sa accounting. Then, yung symbol natin must be PHP para maganda namang tingnan dahil pera yan. Ayan, so ganyan. So, may utang si Al ng 10,000 pesos. So, sana nasundan niyo ako at this point. Kulayan natin to para hindi tayo malito. Ayan, so ayan yung columns natin. Then, mamaya ayusin natin yan. So, hindi naman ito masyadong mahalaga, pero pag ganito kasi, parang makikita natin yung pagkakaiba-iba nila. Okay. Then, yung interest rate, how much yung bigay mo sa kanya monthly? So, kunyari, ang bigay mo sa kanya is 5% monthly, so it must be 0.05. Okay? Then, yung term is 6 months. So, lagay na lang natin dito, term in months. Ayan, lagay na lang natin yun para hindi tayo malito. Ayan. Then, ngayon, kukunin natin kung magkano yung magiging total interest niya. So, the loan amount, i-multiply natin kay interest rate. So, B multiply by C. Let's do the basic formulation for multiplication. Equal sign V3. Ayan, B3. Multiply natin kay C3. Okay. Then, i-enter lang natin siya. So, the total interest is 500 pesos. So, sa 6 months na babayaran niya, i-multiply mo ngayon si interest sa 6 na buwan. So ngayon, ang formula niyan, basic formulation for multiplication, equal sign, E3, tapos katapat ni 3, E3, multiply natin kay D, katapat ni 3, D3. So itong E3 na to, ito siya, then yung D3 na to, ito siya. Makikita nyo naman yan, mag-highlight kapag sila yung sinelect mo. Then, ang total interest would be 3,000 pesos.
Okay, so ayan yung magiging interest nung inutang niya na 10,000 pesos. So magkano yung total amount to pay niya? So ang gagawin mo ngayon ay pagpaplasin mo naman si B at saka si F. Si B is the loan amount and si F the total interest with 3 months term. So equal sign, gagamit naman tayo ng basic formulation for addition, B3 plus F3. So enter lang natin siya. Ayan. 13,000 yung babayaran niya. Okay, so ayan yung total na babayaran niya for 6 months. So ano yung magiging basis natin dito pag magbabayad na siya? It's either the installment or kung pwede niya bayaran. Syempre magiging monthly to since yung term niya is monthly. Okay. So ang gagawin natin tulad ng title natin kanina, basic formulation and yung daily monitoring ng kanyang payment. So itong si Al ay may utang na 13,500. So para makuha natin yung kanyang daily payment, para ma-monitor natin, gagawa tayo ng another sheet dito which is lalagay natin daily payment, tapos lagay natin, ayan, siya yung may utang. So, ayan yung in-name natin. Tapos, ito yung sheet, lagay natin, let's say, some client's name and loan. Ayan, nandiyan yung summary ng mga may utang sa'yo kung magkano yung babayaran nila. So, ito, daily payment yung ilalagay natin. So, dito, sobrang basic lang yung gagamitin natin. Let's say, the addition and subtraction lang yung maaari natin magamit dito. Okay, so, ang gagawin natin dito, since daily payment na to, ilalagay lang natin dito is yung ating first row, lagay natin dito is the total loan. Ayan, total loan. So, hindi na natin lalagyan ng name since indicated naman siya na AL. Okay, so yung total loan na yan, ang gagawin natin dyan is mag-link tayo. So, paano mag-link ng another sheet to another sheet? Okay, equal sign nyo lang. Then, punta tayo dito sa sheet na to. Then, i-click nyo lang dito sa total amount to pay. So, lalabas na dyan yung 13,000 pesos. Ganun lang siya. Then, tulad ng sinabi ko kanina, i-monitor natin yung daily payment. So, yung daily payment, it must be 30 days or 31 days. So, 1, 2, 3, 4. Ayan, yan siya mag-start. Then, i-copy-paste lang natin hanggang makabuo tayo ng 31. Ayan, 17 hanggang 31. Okay, nasa 31 payment na tayo. So, medyo kita lang natin to para hindi tayo makuha. Then, para makita natin, i-gitna natin sila. Okay, ayan na. So, ngayon, since meron na tayong details na ganito, lagyan natin sa pinakamaba is the total payment. Kung magkano yung total na nabayad niya daily para ma-monitor mo. Okay? So dito, lagyan din natin siya ng i-format natin siya by using the number here, counting, then yung ating sign na PHP. This is the dollar sign talaga yan. Mga yayamanin ka. Ayan. So, since 13,000. So, ang mangyayari dyan, halimbawa nagbigay siya ng, so let's say, lagay natin dito month of January. Ayan. So, let's say, kunyari nagbigay siya ng 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ayan, 6,000. Ano lang rin. Ayan. So, ang gagawin na natin dyan, pag mga nagbabayad siya, halimbawa dito, 0, 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 ayan, 0, 0, 0 pa. Lagay lang natin 0, 0, 0 para may value na siya, di ba? Ayan. Then, i-total sum lang natin siya. Ay, yung total na payment niya, so, isasum lang natin siya dito, total payment, auto sum. Ayan, so ang nabayad niya is 86666. Ngayon, magkano yung balance niya? Para makuha yung balance natin, the B2, ayan, katapat ni B, tapos 2. So, ang gagawin natin dyan, ganito. Equal sign, number, B2, equal sign B2, minus, so B2 na highlight na natin yan, ayan, minus the total payment which is the B34. B34, ayan, so mag-minus na siya. So ang balance pa niya is 4,334. Paano sir kapag nag-31 na tapos kulang pa rin yung payment niya? Yan, dyan tayo magkakaroon ng tinatawag na penalty. Then kapag may penalty na yan, ang mangyayari dyan, since may balance siya, let's say ang penalty mo ay 5% din. So equal sign, B35, ayan, nasa B siya, tapos katapat ni 35, B35, i-multiply natin ngayon kay 0.05. Ayan yung pinaka-formula natin. Kay penalty. So, i-enter lang natin. So, meron siyang penalty na 216.70. So, gawin natin ito. Lagyan natin siya ng pula para makita natin na ito yung balance. And ito yung penalty niya. Okay? So, ayan yung itsura niya ngayon. Then, dito makikita natin yung changes. Ito yung kagandahan nito. So, ito yung dapat niyang bayaran bago siya makarenew. So, ang babayaran niya, total to pay. Ayan. So, dapat mabayaran niya na to kasi dito na mag-e-end yung kanyang utang sa'yo. Kasi kung hindi niya mababayaran, doon kayo magkakabaranggayan. Ayan, i-ano lang natin siya, i-autosum lang natin siya. Ayan. So, total to pay niya must be 4,550. Ayan, since monthly yung payment niya dapat, and nandito yung daily monitoring, ang kailangan mangyari dyan,
is mabayaran niya to agad-agad. Then kapag nakabayad na siya, balik tayo dito sa client payment loans, then gawa ulit tayo dito ng bago. Let's say ang next na utang ay si Val. So ang gagawin lang natin dito is hanapin mo lang tong green na maliit dito na square, pwede mo lang siyang i-copy dyan. So kung ang utang niya ay 10,000 o let's say 5,000 pesos lang. Then ang rate niya is 0.05. Then yung kanyang term is 5 months. Then yung total interest niya is let's say kakopy mo lang yan kasi automatic naman may formula na. Then dito din may formula, copy paste, then dito rin may formula. Then pagdating naman dito kay daily payment, pwede rin tayong gumawa ng another sheet kasi another customer yan or another client. So ang gawin lang natin dito is create a copy. Then pag naka-create na tayo ng copy, i-rename mo lang. So ang pangalan niya is let's say Val. I-ano lang natin yung name niya, papalitan lang natin Val. Then i-link lang natin ito, equal sign. I-link lang natin siya ngayon kay client names and loan. Then ipunta natin siya ngayon dito. Yan, ganun lang kabilis. So nagbayad siya dito, kung mapapansin nyo, ayan, nabago na lahat siya kasi naka-formula na. Ganun lang kabilis ang paggamit ng Excel para sa mga katulad natin na mas gusto yung basic computation, basic monitoring kaysa sa magagamit tayo ng system na ang daming pinipindot, ang daming mga salita na hindi natin naiintindihan. That's why yun yung nagiging reason kaya tayo nahihirapang maintindihan yung ating pinag-aaralan. Kasi masyadong maraming, masyadong wide yung information niya. Parang kumbaga sa isang kagubatan, tinatanong lang kung magkano yung utang ko. Kunyari, kung sa kagubatan, tinatanong kung ano yung bulaklak na yun. Kung tinanong at sinabi, iba't ibang uri ng puno. Kaya naging wide yung information niya. So, ganun lang. Ayan. So, kung gusto nyo makakuha ng copy na itong basic or daily monitoring, so, ang pwede nyo gawin is either mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Ayan, subscribe lang kayo. Or pwede kayong mag-email sa akin. Ang email ko is, ang email natin is, rdream. Sige, huwag na lang. Ito na lang. rdream08@gmail.com. Ayan. So, available din yung ating mga basic ganito-ganito sa rocket.ph. Nandiyan lang yan sa link. Hanapin nyo lang. Ilalagay ko na lang sa link. Ayan. So, yan na lang muna yung topic natin. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po.